Yan. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Atin pong binabati ang lahat ng mga taga-subaybay mula Metro Manila, Bulacan, Valenzuela, Pampanga, Tarlac, Bataan at Olongapo City. At ganun din sa buong Zambales. Good morning sa inyong lahat. Dito sa Olongapo, binabati muna natin si Nanay Floring na nanonood na sa ating programang Ronda Balita ng Pamilyang Mayor. Good morning sa inyo, Nanay Floring at Paring Lito. Ganun din sa ating masugid na taga-subaybay na si Sir Wilfredo Magpayo. Sa lahat ng mga Olongapo, good morning po sa inyo. At may malaki po tayong aktibidad ngayon, katulad ng paglilitis ni Pemberton o haharap siya ngayon sa korte, si Pemberton, kung saan ay kaninang madaling araw pa lamang ay dumating na ito dito sa ating lungsod, at yan ay atin dapat na subaybayan. Kaya doon sa mga kababayang mga kapangpangan, mayapa aabaki kayungan at naimbag na bigat na kayo amin na po mga Ilocano, at maganday alokoyo mo kaganawan sa mga sambalinyo. Maupay na aga sa mga waray, mayad nga temprano naman sa ating mga kababayang mga kuyunin. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na mga Muslim, at maayong buntag sa mga naminaw na nanawang mga Bisaya diri sa tibuok Zambales ug Olongapo. Maayong aga sa tanan na mga Ilonggot Ilongga. Good morning sa ating mga kababayang mga Tagalog. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Tommy Abili, samahan po ninyo para sa paghahatid ng mga balita. Samahan po ninyo ko sa loob ng isang oras. Kaibigan, natin pong tunghayan ngayon ang mga kaganapan dito sa pangyayari dito sa tinatawag na pagpaslang kay Jennifer Laudy, na kung saan ay si Jeffrey Laudy ay alias Jennifer. Ayan mga kaibigan, pero bago po tayo papasok sa nasabing balita, ay atin po munang ipabatid o ihahayag sa ating mga kababayan sa Olongapo ang mga balitang nasyonal. Dagdag allowance sa mga sundalo at kapulisan ay dadagdagan na, gagawin ng 150 kada araw. Yan po mga kaibigan ang panukala ng Malacanang. Madadaragdagan ang subsistence allowance ng mga sundalo matapos mapagtibay ng Kongreso ang panukalang batas para taasan ang tinatanggap ng mga sundalo, pulis at kahintulad ng mga naturang ahensya. Ibig sabihin, ang lahat pong mga nagpapatupad ng ating nagpapatupad ng batas ay makakatanggap, gagawin ng 150 o 150 kada araw, sa halip na dati ang tinatanggap nila ay 90. Mula sa dating 90, gagawin na itong 150 kada araw. Sa kanyang talumpati kahapon sa ika-79 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines, tiniyak ng Pangulong Benigno Noynoy Aquino na hindi titigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng mga benepisyo sa mga sundalo at iba pang mga magtatanggol sa seguridad ng bansa. Sinabi ng Pangulo na kapuri-puri ang mga ginagawang serbisyo ng Armed Forces of the Philippines, lalo na po sa panahon ng kaguluhan at kalamidad. Kaya nararapat lamang na suklian ito ng gobyerno ng angkop naman na benepisyo. Tiniyak ng presidente na agad nitong pipirmahan ang batas
sa sandaling makarating na ito sa kanyang tanggapan. Yan po mga kaibigan ang isa sa mga magandang balita na hatid natin sa mga ating mga tagapagtanggol ng bansa. Tulad ng mga kasundaluhan, kapulisan, yan, at iba pang ahensya ng pamahalaan na nagtatanggol at nagpapatupad ng ating batas. Samantalang habang isa namang babae na habang naglalakad ito ay binaril sa ulo ng mga nakariding in tandem. Ito po mga kaibigan ay balitang pulis naman. Isang hindi pa nakikilalang babae ang binaril sa ulo ng riding in tandem kahapon nang maglalakad ito sa Ermita, Manila, kamakalawa ng gabi. Inilarawan ang biktima na sa edad na 40 anyos. Katamtaman ang pangangatawan, nakasuot ito ng berdeng sweater na may asol na t-shirt at nakapanloob ng purple na pantalon. Habang nakadilaw naman ang suspect nito, nakadilaw ng tulo t-shirt at nakashort lamang ang suspect na bumaril at ang kasama nitong driver na nakamotorsiklo lamang ay batay sa ulat ng kapulisan dakong alas 8:45 ng gabi nang maganap ang insidente sa panulukan ng Salas Street at Adriatico Street. Ito po ay sa Malate, sa Ermita, Manila. Una rito, naglalakad umano ang biktima nang sabayan siya ng nasabing suspect at nang madikitan ito saka binaril sa ulo. Na saka naman umangkas kaagad sa nakaparadang motor at bago ito mga nagsitakas. Dinala ang bangkay ng biktima sa Rich Funeral para sa otopsiya at safekeeping. Inaalam naman ngayon ng pulisya kung ano ang motibo sa pamamaslang ng biktima. Yan po mga kaibigan ang mga balitang nasyonal. Habang ang tabayanan natin ng mga kaganapan ngayon sa Olongapo ay atin pa pong ihatid ang iba't ibang mga balita. Sa iba pang balita, isang pulis na naglilinis ng baril, pumutok sapol sa ulo si Mrs. Kapwa ginagamot ngayon sa ospital ang isang pulis at live-in partner nito sa lungsod ng Iloilo matapos maaksidenteng naputukan ng kanyang service firearm sa Mandurao. Sa investigasyon po mga kaibigan, tinatanggalan umano ng bala ng pulis na si P1 Angel Benito, nakatalaga sa Mandurao Police Station, Iloilo City, ang kanyang baril habang nasa loob ng kanilang silid ng aksidente umanong itong pumutok at tinamaan ng bala. Tinamaan naman sa kamay itong pulis ng nang pumutok ang baril habang nagtamo naman din ng sugat sa kanyang noo ang live-in partner nito na si Joy Allegro, 38 anyos, na nagsasagawa naman ng habang nagsasagawa na ngayon ng verifikasyon ang mga otoridad kung ano ba ang totoong nangyayari sa
pagkakaputok ng service firearms ng naturang pulis. Yan po mga kaibigan ang isa pa sa mga balitang pulisya. Samantalang balita pa rin tayong pulis at baliktad na po ngayon mga kaibigan. Sa halip na sa mga napapabalita nitong mga nakaraan, ang mga driver ng taxi ang nangu-hold up. Ngayon, isang taxi driver naman ngayon ang hinuld up ngayon ng pasahero. Maswerteng hindi napuruan ang isang 40 anyos na taxi driver matapos itong paputukan ng hold-upper at sa pilitang tumakas ng at tangay ang kanyang kinikita. Kasama pa ang kanyang minamanihong taksi sa Santa Ana, Manila kahapon ng madaling araw. Base sa pahayag ni San Manuel Castel, driver ng taxi ng may body number na De La Cruz Transport TXU 513, bandang alas 4 ng madaling araw nang lapitan siya ng suspect na may kasamang mga babae habang nakapila siya sa paradahan ng taxi. Inakala umano niya na ang mga babae ang sasakay. Subalit ang laki ng gulat ng driver na ang lalaki lamang, ang suspect lamang ang sumakay. At pagdating sa Panaderos Street ay nagdeklara na itong hold up. At sa pilitan siyang pinabababa sa taxi. Tinangka pa ni Castel na manlaban gamit ang kanyang tire rings, subalit pinutukan naman siya ng suspect at nadaplisan sa kilay. Mabilis namang tumakas ang suspect, tangay ang kanyang bag na naglalaman ng kita niya sa buong maghapon at ang kanyang taxi. Yan po mga kaibigan ang mga kabaliktaran na ngayon na nangyayari. Dahil kung nakaraan ay tuloy-tuloy ang tinatawag na pang-hold up ng mga taxi driver sa kanilang mga pasahero, ngayon, iba na po mga kaibigan. Ngayon, pasahero na ang nang-hold up. Dapat pala dito magkasalubong itong hold-upper na taxi driver at ang hold-upper na pasahero. Dahil parehong nakakapaminsala itong mga kumag na ito. Ewan ko ba kung anong pumasok na sa mga kukuti ng mga halimaw na ito. Mga kaibigan, habang inaantabayanan natin ang mga kaganapan ngayon sa Olongapo, tayo po muna ay pansamantalang magpapatalastas. Babalik lamang po tayo kagad pagkalipas ng ilang sandali. Okay mga kaibigan, patuloy po tayo sa balita pa ring nasyonal na kung saan ay kasama rito ang Olongapo matapos na magmamatigas ang Amerika. Kustodya ni Pemberton di na ipipilit ng Pilipinas. Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang proseso at pag-usad ng kaso para sa paghahanap ng katarungan sa napatay na transgender na si Jennifer Laude sa isyu ng pinag-aagawang kustodya kay US Marine Lance Corporal Joseph Pemberton. Sa harap na rin ito ng pagmamatigas ng Embahada ng Amerika sa Pilipinas na i-turn over sa mga otoridad si Pemberton
dahil sa wakas, dahil sa nakasaad sa provision ng Visiting Forces Agreement na ang Amerika ang magkukustodya sa kanilang mga tauhan na nahaharap sa anumang kaso. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sonny Coloma, ang paglilitis kay Pemberton ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas. Kaya kahit magkaiba ang pananaw sa isyu ng kustodiya, ay tuloy ang pag-usad ng kaso. Gayunman, ayon sa Department of Foreign Affairs, hindi na ipipilit ang pagkuha sa kustodya kay Pemberton. Sa ginanap na press conference kahapon, sinabi ni DFA spokesperson Charles Jose na batay sa nakasaad sa Visiting Forces Agreement, ang sagot ng US Embassy, ito'y nakabatay umano sa DFA agreement, na itong kustodya ay nasa pamamahala ng US. Maari itong i-waive ng US government na una ng hiniling ng DFA. Subalit ito ay ibinasura ng US. At nangako naman ang US Embassy na pasisiputin si Pemberton sa korte hanggang sa matapos ang judicial proceeding, batay sa kanilang obligasyon na tinatadhana ng BFA. Kung mapapatunayang guilty o mano itong si Pemberton, saka na lamang ikukulong si Pemberton sa regular na piitan ng bansa. Yan po ang pahayag ng Department of Foreign Affairs na ipinagpipilitan ngayon ng US Embassy na hindi ibibigay sa kustodya ng Pilipinas si Pemberton. Ang mga karagdagang balita, mga kaibigan, atin po alamin ang hatid po ni Minchi Mendizabal. Minchi? Yes, magandang umaga sa ating lahat at lalo na sa mga nakikinig sa balita. Naputol po si Minchi Mendizabal, mga kaibigan, dahil kasi po ang gamit niya ay yung sun. Ay alam mo naman, pag sun, wala sa ayos yan. San ka hanap ng magandang signal dyan. Kung mayroon kang sanang smart yan at tatawagan na kita, kaso lang, sun yung ginamit mo, hindi kita matatawagan. Kaya mga kaibigan, yan po ang ating mga balita na naihatid ngayon. At sa kasalukuyan po, mga kaibigan, ay nasa proceeding po at dumating na po kaninang madaling araw ang itong si Pemberton na inalalayan ng ating mga kasundaluhan at kapulisan. Pero hindi po pwedeng ipilit yan. Kung sa akin lamang namang sariling opinion, huwag ipagpapipilitan dahil lamang sa isang tao masisira ang relasyon ng US at ng Pilipinas. Mahirap na. Kung tutusin naman, mayroon naman din talagang pagkakamali, pero huwag nang ipilit. Kung anong napagkasunduan sa Visiting Forces Agreement, yun na lang ang susundin. Ito po, mga kaibigan, sa balita naman po tayong probinsyal, at tayo naman po ay magbabalita na ng mga balitang probinsya. Para po doon sa ating mga kababayan na mga taga-probinsya na nandito naman sa Central Luzon. At
Isang wanted sa Zamboanga, nahuli naman sa ibang lugar. Nahuli sa Cebu. Isang most wanted criminal sa Zamboanga del Norte ang naaresto ng mga otoridad kamakalawa sa lungsod ng Cebu City. Ang suspect ay nakilalang si Harold Regencia, 39 anyos, tubong Zamboanga del Norte. At ngayon po mga kaibigan, atin pong balikan po natin itong si Minchi Mendizabal dahil ilang segundo lamang ay napuputol kagad ito. Minchi, good morning. Yes, oo. Kanina, hindi ko alam kung saan ako banda naputulan, no? Pero sabi ko nga Bakit kanina, wala ka Osman? Ha? Wala ka ba, Osman? Wala. Ito, kararating lang kanina ni Tony Suarez kasama yung kanyang yung mga kapatid ni Jennifer Laudes. Bigay nga siya ng pahayag na hindi nila papayagan na ibigay ang jurisdiksyon, na manatili ang jurisdiksyon sa Amerika, kundi dapat ito ay ibigay sa jurisdiksyon sa Pilipinas. At nais nila, pagigitan nila na dito dapat ikulong sa Olongapo sapagkat dito nangyari ang krimen at higit sa lahat ay taga rito, si Jennifer Laudes. Sino nagsabi niyan? Si Tony Suarez, yung abogado ni Rambutan, yes. Sabihin, kaya nilang salungatin yung nakasaad sa visiting post agreement. Yan ang ating antabayanan at yan ay ayon kay Tony Suarez. Bandang alas 8:30 ayon sa kanya ay magsisimula na ang hearing, kaya naman maghihintay kami dito, no, sa labas ng dito sa may ground floor lang, dahil dito sa ground floor pala sa kung itong mga nakaraan ay mahigpit ang seguridad, triple ang seguridad na pinatutupad ngayon sa labas at sa loob mismo ng Justice Hall. Dito sa loob mismo ng Justice Hall sa may ground floor ay hindi na kami makapasok dahil meron ng barikada sa kanan at sa kaliwa na papasok ng Justice Hall. Kaya lahat kami ay nandito, nag-aantabay kami ng pagkatapos ng hearing at ng pagbibigay ng resulta ng mga abogado ni Pemberton at ni Jennifer Laudes. Anong oras ba uumpisahan ang alas 8:30. Ayon kay Tony Suarez, alas 8:30 magsisimula na. Pero sabi ko nga kagabi pa lamang, alas 5 actually ng madaling araw ay nandito na tayo at talagang napakahigpit ng seguridad na kinatutupad nila. At anumang oras inaasahan din ang pagdagsa ng mga militanteng grupo na muling magrarally dito sa labas ng Justice Hall. Kung nakapasok sila dito sa harap mismo ng Justice Hall, ngayon ay dito pa lang, sa pagpasok pa lang ng kalsada ay hindi na sila makakapasok. Dahil sa sobrang higpit nga na pinatutupad na ngayon dito sa loob at labas ng Justice Hall. Okay, namataan mo na ba, Minchi, si Pemberton dyan ngayon? Actually, kahit isa sa amin ay wala pa nakakita sa amin sa kanya. 3 sasakyan lang na convoy na sunod-sunod ang aming nakita. At yun ay kinumpirma naman sa atin ni Major Leasing kanina. Nakausap natin kanina si Major Leasing at sinabi nga niya na bandang alas 8 ay magsisimula na dahil kanina hindi rin kami makapasok na sa loob at nakalock pa ito. Bandang saktong alas 8 nang binuksan ito, saka pa lang kami nakapasok. Pero medyo nagigismaya nga kami dahil hindi kami makapasok mismo sa loob ng courtroom dahil nandito lang kami sa ground floor. Kumusta naman ang paligid ngayon, Minchi? Diyan sa paligid ng Justice Hall, magiging dito sa paligid ng City Hall? Well, dito ay nararamdaman talaga ang matinding tensyon dahil sabi nga nila big day para sa Olongapo itong araw na ito dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay makikita na nga itong si Pemberton. Ang paligid mismo, maging ang mga vendors dito ay medyo may alerto na din sila kung ano man ang mangyari. At kahit yung mga namamalengke ay talagang, yung iba ay nagtataka dahil yung iba siguro ay hindi pa nai-inform na ngayong araw na ito. Maging yung iba natin kasamahang media ay nagulat din na sobrang aga ng pagdating ni Pemberton. Ano bang gagawin tong araw na ito? Paglilitis na ba o anong Arraignment na po ito ngayon at pagdidesisyon na kung saan nga ba siya
dapat makulong, kung ano na nga ba ang dapat na ipataw sa kanya, at kung ibibigay nga ba ang jurisdiction dito sa Pilipinas. Oo, ibig sabihin maghaharap na sila ngayon yung mga abogado ni Pemberton at ang itong abogado ni transgender. Oo, nandito na sila lahat ng kanilang, yung abogado ng magkabilang panig ay narito na. Maaga silang dumating. Ano ba talaga ang layunin ng mga ating mga kababayan? Ba't gustong-gusto nilang makita si Pemberton? Yan actually ang ating hinihintay, no? Yan ang ating kinukuha na ng reaction mula dito naman sa Olongapo, mamamayan ng Olongapo ay sari-sari, iba-iba yung kanilang reaction, iba-iba rin yung kanilang mga sinasabi. At bagamat eto nga mga kababayan natin, kapwa natin Pilipino ay halos ayaw magbigay na kanilang pahayag tungkol dito. Pero syempre, bilang kababayan, gusto nila na dito talaga makita si Pemberton at kung sakaling makatunayan na siya nga talagang pumatay dito kay Jennifer Laude, ay nararapat lamang na dito daw dapat ikulong para makita ng pamilya na talagang nakakulong siya. At sabi nga po ng mga abogado, dapat siyang ikulong sa ordinaryong kulungan kasama ang mahigit 50 inmates. Hindi siya dapat bigyan ng special treatment. Mukhang malabo yan, Minchi, dahil yung mga drug lord nga na VIP, yan pa kayang Amerikano. Di ba? Well, yan ang ating hihintayin, ano? Anyway, yan muna ang ating may bibigay. Minchi, sana Yes, kung may yes. mahugot ka mamaya kapag makatsamba ka, may mahugot ka dyan ng mga abogado ba ng US o sino sa mga kinatawan ng US na matanong mo kung sakaling dadaong uli ang kanilang mga barko dito ay pagbibigyan pa ba nilang mag-liberty sila muli? Yan ay sisikapin nating makuha na talaga ng pahayag itong mga ito. Pero tungkol dyan sa mga barko, sa mga oras na ito, 2 barko ng US ang nakadaong dito sa loob ng SBMA. Yes, oo. Dumating na nga raw, 2 barko na raw. Kaso lang, mayroon ngang rumors na iko-court martial ang sinumang Amerikano na lalabas sa SBMA. Di ibig sabihin, kawawa rin naman itong Olongapo. Okay, so yan muna, Katomi, ang ating may bibigay na balita sa ngayon, ano, at naghihintay pa rin tayo ng latest update. At muli tatawag tayo para sa special reports natin, sa mga news breaks natin, kung aabutin tayo dyan sa oras ninyo. At maging sa 97.5 DWOK, ay ang tabayanan din ng ating mga listeners at televiewers, yung mga updates natin dito, dahil dalawa kayong binabatuhan ko ng balitan. Okay. Maraming salamat muli dito, live mula dito sa Justice Hall ng Olongapo City, Menching Mendizabal, ang inyong naging tagapagbalita. Yan po mga kaibigan ang balitang hatid ni Menching Mendizabal na nakatutok ngayon sa kaganapan dyan sa Justice Hall ng Olongapo. Ayan po mga kaibigan. Kaya nakasalalay po yan. At kung halimbawa, sasabihin ngayon na hindi na kung totoo yung sinasabi nila na i-court martial ang sinumang ng mga sundalong kano ang lalabas sa Freeport Zone, di kawawa ang Olongapo. Ang SBMA na lamang ang kikita doon, yung mga club doon. Mas matindi kung baka mamaya, kung dati ay yung sinasabi lang ng rape na Amerikano ay sa loob ng SBMA naganap. Ayaw palabasin ang mga kano dahil baka daw mang-rape uli. Sa loob naman ng SBMA yun naganap. Ngayon, nung pinalabas, kamalas-malas naman talaga. First time na nagpapaliberty, ay nakatsamba pa ng isang sabi nga doon sa statement nakapatay daw siya ng babaeng lalaki. Ibig sabihin, hindi maintindihan ng Amerikano kung ano yung kanyang naging kapartner. Babae ba o lalaki, kayo napatay daw. Nabayan man po ang lumabas doon sa balita. Kaya mga kaibigan, patuloy po nating tutukan mga kaganapan
dito sa Olongapo. Ituloy po natin mga kaibigan ang balitang provincial. Ito nga po mga kaibigan at isang most wanted na kriminal ng Zamboanga del Norte ang naaresto ng mga otoridad kamakalawa sa lungsod ng Cebu City. Ang suspect ay nakilalang si Harold Regencia, 39 anyos, tubong Zamboanga del Norte at pansamantalang naninirahan sa kanyang safe house sa Cebu City. Nabatid na inaresto si Regencia base sa warrant of arrest niya na inisyo ng korte kaugnay sa 3 kasong rape na kinasasangkutan nito sa Zamboanga del Norte. Kung kusang sumama naman at hindi na nanlaban itong si Regencia, nang dakpin ito ng mga pulisya. Samantalang isa namang abogada ang hindi pa mabatid kung bakit siya tinutukan ng baril. Siguro baka natalo sa kaso. Isang gunman ang pinaghahanap ngayon ng pulisya matapos nitong tutukan ng baril ang isang abogada kamakalawa sa bayan ng Infanta, Quezon. Sa lalawigang ito, hindi muna pinangalanan ng suspect hanggat hindi pa ito maaaresto ng mga otoridad. Sa pahayag ni Attorney Dulce Follier, nakasakay siya sa kotse ng lapitan ng suspect at tinutukan siya ng baril sa hindi malaman ang dahilan. Iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang motibo ng tangkang pamamaril ng suspect sa biktima. Ay tinutukan lang. Ibig sabihin baka hindi siya ang target kasi tinutukan lang, o kung talagang siya ang target ay wala na. Tinutok na yon. Samantalang isa namang sa ibang dako naman sa ibang lugar, isang naaagnas na nabangkay ng matanda ang natagpuan sa inuupahan nitong bahay kamakalawa sa barangay Triangulo sa lungsod ng Naga City. Kinilala ang biktima na si Alex Barbado, 67 anyos, at nakatira sa nabanggit na barangay. Ayon sa ulat, ilang residente ang nakalanghap na ng masangsang na amoy sa tinitirhan ni Barbado, at nang puntahan nila ang bahay ay dito nila nakita ang naaagnas na bangkay ng matanda. Base naman sa pagsisiyasat ay inatake umano sa puso ang ikinamamatay ng naturang biktima. Sa panghuling balita, isang retarded ang namatay sa lunod sa ilog na sakop ng bayang Paracali sa lalawigan ng Camarines Norte. Ang biktima ay nakilalang si Ronel Pasco, 35 anyos, at nakatira sa nasabing bayan. Ayon sa investigasyon, huli na nilang nakitang buhay si Pasco na naglalaro sa gilid ng ilog hanggang sa matagpuan ang nakalutang na bangkay nito. Gayunman, iniimbestigahan pa rin ng mga otoridad kung may naganap na foul play sa pagkakamatay ng nasabing biktima. Ayan po mga kaibigan, ang ating balitang nasyonal at balitang lokal. Samantalang papasok na po tayo, mag-editorial na po tayo mga kaibigan. Kung ang itong ating bansa ngayon mga kaibigan at ang ibang bansa ay nakapagtataka kung bakit ay bagsak presyo na ang petrolyo
sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, bakit kaya mahal pa rin? Sadya ba talagang buhaya ang mga namamahala ng Pilipinas? O talagang dugo na talaga ng Pilipino ang napagkaswapang? Nagsisibagsakan na ang ekonomiya ng buong daigdig. Ito ay dahil sa pagbagsak ng presyo ng petrolyo sa world market. Kaya medyo malaki rin na itutulong pala nitong ISIS Kasi nanakop sila pagkatapos ibabagsak nila yung presyo ng kanilang gasolina, yung kanilang petrolyo. Dahil wala naman silang sariling buyer, ibabargin nila. Ngayon, nung nagiging ibabargin na nila ito, marami nang nagsisikuha. Napipilitang magbagsak na rin yung ibang petroleum industry. O, di ba? Medyo malaki din na itulong pala nitong ISIS na ito. Kahit na nagbabagsakan na ang ekonomiya sa buong daigdig. Ito ay dahil sa pagkabagsak. Dahil sa pagbagsak ng presyo ng petrolyo dito sa world market. Umabot na sa halos 50% ng presyo ang nababawas. Pero nakapagtataka pa rin, mga kaibigan, ang marami kung bakit kakarampot lang ang kinakaltas ng presyo sa Pilipinas. Sadya talagang masiba kahit anong gawin. Masiba talaga. Dagdagan pa natin itong mga tricycle driver natin dito sa Olongapo. Nantakin nyo, nagbaba na lahat ng presyo ng gasolina, pati krudo. Dapat yung mga driver na yan mapagsamantala, sana magkakasakit ang mga pamilya niyan. Yung mga anak niyan, dadapuan sana ng matinding sakit para madala. Nagbabagsakan na ang lahat. Lahat na, pati mga presyo, gasolina, krudo. Pero kung maningil, tumaas. Sa halip dati 15, mataas ang presyo ng gasolina. Ngayon, bumaba ang gasolina, nagiging 20 na. Kaya, dalangin natin na sana ang pamilya niyan ay dadanas ng maraming sakit. Para yung kanilang mga pinagpangsama sila samantala sa kapwa nila, kababayan dito sa Olongapo, ay maibabayad na rin nila sa ospital. Kakarmahin sana yan. Pero hindi pa rin hindi yan ang tunay na isyu, kundi ang mas mapanganib at nakakanerbiyos na world economic crisis. Sa kasaysayan po, mga kaibigan, ang digmaang pangdaigdig ay karaniwan na nagaganap sa mga panahon na gumagapang sa hirap ang mga malalaking bansa tulad ng nararanasan ngayon. Sa lahat ng sulok ng bansa ay may mga mitsa na ng digmaan. Pero pinakamatindi ang magaganap sa Middle East. Ang Ukraine ang pinakahuling mitsa ng digmaan na maaaring magpasimula ng ikatlong digmaang pangdaigdig. Nagbanta ang Rusya na sakaling aprubahan ng US Congress ang pagpapadala ng mga malalakas na armas sa Ukraine, ay tiyak na ririsbakan nila ang Amerika. Tanong, kaya ba ninyo? Ano ang ibig sabihin nito? Ituturing ng Rusya na ang pagpapadala ng armas ng US sa Ukraine ay aktwal na komprontasyon at paghamon sa kanilang soberenya. Kaya hindi malayong patirin nito ang diplomatic relations sa US
na unang bumuelo sa isang aktwal na digmaan. Kaya, antabayanan na lamang natin sa susunod na taon. Kung bakit hahantong pa sa digmaan dahil nagbagsak o nagbaba ng presyo itong Ukraine? Yun ba? Dahil sa pagbaba ng presyo ng kanilang mga petroleum, abay, anong ginagawa nyo? Gusto nyong girahin para kontrolin ang bintahan ng pandaigdigan. Ay samantala kung kawawa ang Pilipinas dahil marami kaming mga lahing magnanakaw dito. Kita nga, nagbagsakan na lahat ang presyo ng gasolina. Pero tapyas lang ang nararanasan namin dito. Mayroon pang mga tinamaan ng mga magaling na mga driver na nagtaas tuloy ng kanilang pamasahe. Kaya, yung mga tao na yan, yung mga mapagsamantala, kaya hindi yan umaasinso. Dahil kahit hirap na, labag sa kalooban, masakit sa kanilang damdamin, ang ibibigay sa kanila. Yung perang dapat tama lamang, ay pilit nilang inaagaw. Kaya palaala sa mga driver ng tricycle. Baka mamaya isang araw mararanasan ninyo na magkakasakit ng matindi ang inyong mahal sa buhay. At maiisip na rin ninyo yan na masama pala ang panglalamang sa kapwa. Kapwa, mahirap din yang inyong niluloko. Kaya baka isang araw, yung mga inyong pangluloko sa kapwa ninyo, taga-Olongapo, ay kukulangin pa yan. Ipangbabayad sa ospital o sa kabaong o puninarya ang karmang aabutin ninyo sa mahal ninyo sa buhay. Kung hindi man ang mahal ninyo sa buhay, maaaring kayo ang matatamaan yan. Yan po mga kaibigan ang ating balitang ang ating ronda balita. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsama sa ating programang Ronda Balita sa umaga. Naiparating po namin sa inyo ang mga kaganapan sa buong bansa. Ganon din sa mga probinsya at kaganapan dito sa Olongapo. Maraming salamat po mga kaibigan. Susunod na rin po ang Errol Dakami Show. At babalik naman ako pag dating na ng alas 10 hanggang alas 11 ng tanghali. Marami pong salamat. Ako po si Tommy Abili ay muli pong magpapaalam sa inyo. Mabuhay po kayo.